Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nga napalibutan ng mga sundalo ng Sora ang dating Rose's Smile nga ngayon ay ang kuta ni One-Armed Jack, formal nang binasbasa ni Peter Bazid sa pamamagitan ni Vorden ang pagpuksa ni Vlad sa kasamaan ni One-Armed Jack. Pinasok na nga ni Vlad ang kuta ni One-Armed Jack. Agad naman siyang inatake ng mga tauhan ni Jack. Isa laban sa marami. Ito ang sitwasyon sa loob ng Rose's Smile. Walang takot na sinalubong sila ni Vlad. Kitang-kita sa mga mata nito ang determinasyon at kagustuhan na ubusin ang mga tao na sumire sa Rose's Smile. Napakabilis na pagkumpas ng espada ang sumalubong sa mga tauhan ni Jack. Ang iba ay hindi makapaniwala sa bilis na ipinamamalas ni Vlad. Hindi na ito ang Vlad na tuta ni George. Sunod-sunod na pinabagsak ni Vlad ang kung sino man ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Damanak ang dugo sa gabing yon. Kahit atakihin siya sa likod ay wala pera nitong epekto. Agad lang na lumipad ang ulo ng kanyang kalaban. Tinanong ng isang lalaki kung siya pa rin daw ba ang Vlad na nakilala nila noon. Sumigaw naman ang isang lalaki na huwag lang silang tumayo. Palibutan daw nila si Vlad. Mabilis naman na sinunod ito ng mga tauhan ni Jack pero may mga pag-alinlangan pa rin sa kanilang pakiramdam. Kahit napapalibutan na ay kalmado pa rin si Vlad. Ano pa daw ang ginagawa at tinitingin-tingin nila? Pulbasan na daw nila si Vlad. Pero natatakot ang iba dahil nakita nila kung gaano kagaling si Vlad sa paggamit ng espada. Kapag hindi daw sila nag-ingat ay kamatayan lang ang maghihintay sa kanila. Sana daw ay may mauna sa kanilang umatake kay Vlad. Ramdam nila ang presensya ng isang kabalyero na iba ang lebel sa kanila. Bigla namang nagsalita si Vlad at sinabi na hindi na daw ito kailangan pang pag-isipan. Dahil siya mismo ang lalapit sa kanila at tatadteren sila ng pinong-pino. Biglang inilabas ni Vlad ang kanyang napakaliwanag na aura. Isang kakaibang liwanag sa gitna ng madilim na kwarto. Nagkaroon ng marka ang bawat isa sa loob ng kwarto at tila parang nahinto ang oras. Parehong-pareho ito sa ginawa ni Godden ng Gaidar sa Rose's Smile. Huminga ng malalim si Vlad, at sa isang malinis at mabilis na kumpas ng kanyang espada, ay hinati niya lahat ng nasa kanyang harapan. Sigawan ang maririnig sa loob ng Rose's Smile. May mga napuputulan ng braso, binti, at mga ulo. At ito ay dahil lamang sa isang bata. Paano daw nila mapipigilan ang ganitong klaseng mandirigma? Pangambang tanong ng isang lalaki. Sumigaw naman ang iba at sinabi na itapon na ang bakal na lambat kay Vlad. Bigla na nga nilang itinapon ang bakal na lambat kay Vlad mula sa itaas. Pero mabilis lang itong naiwasan ni Vlad. Sigawan ang mga tao at sinabi na itapon nila ang kung anuman ang pwede nilang itapon. Harangan daw siya. Natataranta na ang iba dahil sa bilis ni Vlad. Walang may makahabol sa kanya. Biglang nagtago si Vlad sa likod ng isang haligi. Nakita siya ng iba at itinuro ito sa kanilang mga kasamahan. Hulihin daw siya at kaladkarin. Pero bigla namang tumutol ang isang lalaki at sinabi na mas mabuting harangan na lang nila ang hagdan. Sinunod ito ng mga kalalakihan. Naghanda na din ang ibang mga tauhan sa ikalawang palapag. Sa isip naman ni Vlad ay nakakainis ang ginagawa nila. Mahirap daw lagpasan ang ganito karaming tao sa hagdan at kawalang ingat lang ang harapin sila ng diretsahan. Hinamon siya ng mga tauhan na sumugod sa kanila. Iniisip ni Vlad kung ano ang sunod na kanyang gagawin. Hindi rin siya maaaring gumamit lang ng aura parati. Bigla niyang nakita ang makapal na lubid na nakatali sa isang haligi. Naalala niya na parating nagrereklamo si Zamina tungkol dito. Ang mga kurtinang ito ay masyadong mabibigat na mahirap daw lumakad. Hindi inaasahan ng mga tao ang sunod na ginawa ni Vlad. Unti-unti niyang pinutol ang lubid na nakatali sa haligi at nakakonekta sa mabibigat na kurtina. Biglang tumalon si Vlad at inabot ang lubid na papaakyat habang ang mga kurtina naman ay pababa. Paano pa daw nakita ni Vlad ito? Tagumpay na nakarating si Vlad sa ikalawang palapag na hindi kinalaban ang mga nasa hagdan. Takot ang naramdaman ng mga kalalakihan sa mga tingin ni Vlad. Parang lumilipad daw si Vlad. Humingi sila ng tulong mula sa unang palapag. Kailangan daw nilang umakyat dito. Biglang nagsalita si Vlad at sinabi na nasorpresa siya dahil sila lang daw ba ang haharap sa kanya. Mga anak ng pusa daw sila. Biglang sumugod si Vlad sa kanila nang walang alinlangan. Sumugod din ang mga kalalakihan pero masyado nilang minaliit ang kakayahan ni Vlad.
Sinaksak ni Vlad ang isa sa leeg. At sunod-sunod na pinabagsak ang mga kasamahan nito. Para kay Vlad, napakatalam ng kanyang espada na tila lampas na sa limitasyon nito. Ang direksyon kung saan umaatake ang mga kalaban ay napakatanga na lagpas pa sa kanyang inaasahan. Mas nakakatakot pa daw ang espadang kahoy ni Jaeger kumpara sa kanilang lahat. Napahinga ng malalim si Vlad pero bigla siyang may naramdaman na mabilis na paparating. Isang pana, sa kabilang parte ng ikalawang palapag ay naroroon ang mga pamapana. Sumigaw naman ang isang lalaki na ipagpatuloy lang nila ang pagpana kay Vlad. Sinunod nga nila ito at mabilis naman itong iniiwasan ni Vlad. Bigla siyang may naiisip na ideya. Bigla siyang nag-iba ng direksyon at agad na tumalon papunta sa kabilang koridor. Kumapit siya sa chandelier at agad na sinalubong ang mga pamapana sa kanya. At sa isang iglap lang ay kinumpas ni Vlad ang kanyang espada at pinabagsak ang lahat ng mga ito. Sigawan na lang ang maririnig sa kanilang sitwasyon. Tulala at walang magawa ang mga natitirang tauhan ni Jack. Anong klaseng abala naman daw nito, reklamo ni Vlad. Kung naghintay-hintay lang daw sila sana ay siya mismo ang pupunta sa kanila. Ramdam na ng mga tao ang takot sa presensya ni Vlad. Uminom si Vlad direkta sa isang takore at itinapon ito. Ano na daw ang kanyang gagawin? Uulitin daw ba niya muli sa simula? O sila na daw ang lalapit sa kanya? Pero siya naman daw ay patuloy na lalapit sa kanila. Matapos ang lahat, kailangan niyang kolektahin ang mga rente nila dahil masyadong matagal na silang nanatili sa Rose's Smile. Tila ng lamig ang mga natitirang tao sa sinabi ni Vlad. Unti-unting lumalapit si Vlad sa kanila. Inaakala siguro ng mga tauhan ni Jack ay sa kanila ang teritoryo na ito. Pero isa itong malaking pagkakamali sa kanilang parte. Ang lugar na ito ay ang Rose's Smile. At ito ay walang iba kung hindi ang pugad ni Vlad. Abangan po natin mga ka-recap ang nag-aatikabong bakbakan pa ni Vlad at ni Jack sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!